Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ngayon ay unang Miyerkules ng taon ng buwan ng Nobyembre at nagkataon ngayon ay araw ng mga banal. Okay, araw ng mga banal at bukas, November 2, ay araw ng paggunita natin sa mga yumao natin sa buhay. Okay? Mahal natin sa buhay. Gusto kong ibigay yung halaga, pagbibigay ng halaga doon sa napakahalagang araw nito. Sapagkat nakakalimutan natin na sa gitna ng ating um, sa ating maingay na mundo, minsan meron tayong mga kamag-anak o mahal sa buhay ang nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. At nais kong ibahagi sa inyo yung napakahalagang topic na maaring maibahagi natin to sa ating mga mahal sa buhay na nakakaranas ng pagluluksa, okay? Or grieve na hindi pa rin nila matanggap sa gitna ng kanilang pagsusumikap na makalimutan ang pait at sakit na nararamdaman nila dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, pakiramdam nila nawawala na sila ng pag-asa. Marahil itong usapang lalaki sa buwan ng Nobyembre ay maging daluyan ng pagiging pagtulong natin sa mga taong hanggang ngayon masakit pa rin sa kanilang kalooban ang pagkawala. Hindi ho ninyo may tatanong, nawalan din ako ng mga mahal ko sa buhay, ang lalo na yung aking pinakamamahal na lola, okay, maternal grandmother sa mother side. Nung siya po ay nawala, pakiramdam ko nawalan ako ng best friend. Sapagkat sa lahat ng mga naging lola ko, dahil wala naman po kasi lola ko, sa kanya po ako natuto ng lahat ng bagay. Yung mga kanyang aral, patuloy kong inaalala at pilit na sila sa buhay. Subalit sa tuwing naalala ko kanyang birthday, naalala ko ang kanyang kamatayan, naalala ko yung mga bagay na mahalaga sa aming buhay, hindi ko may mawala sa isipan ko na sana ang Lola Pinay ko ay buhay pa, mahaba pa yung aming pagsasama at maalagaan ko pa rin siya. Nais ko ibahagi itong ganitong journey nito sapagkat hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat din na lahat ng mga nanonood dito ay nakaramdam din ng pagkalumbay sa pagkawala nila sa mahal sa buhay. Iba kasi ang ugnayan namin ng lola ko dahil siya po ang unang katekista. Siya yung unang nagturo sa akin ng pagdarasal. At ano ang itinuro niya sa akin na unang dasal? Ang pag-aantanda ng krus. Kaya nung nawala po lola, parang pakiramdam ko, mahirap, hindi ko alam kung paano magsisimula muli. Subalit dahil maaring ito yung misyon na aking tinatahak ngayon ay makatulong sa iba, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang ilang pamamaraan para ma-overcome natin yung grief. What is grief? Diba? Sinasabi dito, grief is a natural response to loss. Okay? Natural response to loss. Bakit po? Bakit ko po nabanggit? Bakit po? Sapagkat hindi mawawala, okay, that every time na may nawawala tayo, mahal sa buhay, kahit siya po ba'y isang um, kahit siya po ay isang hayop po or mahal sa buhay, nakakaramdam tayo ng pagkalumbay. Loss is a part of life and all human experience grief. It can trigger by any significant loss that form part of your identity. Sabi nga ni Healthy Mertens,
Grief is taught on loss, struggle, and new beginnings. So hindi po to gawa-gawa lang. Lahat po tayo nakakaramdam ng pagkalumbay o grief every time na nawawala sa ating mahal sa buhay. Kahit nga po yung alaga nating hayop, pag yun ay nawala, talagang nakakaramdam po tayo. Ang tanong na lang po, paano natin ito na-overcome? May mga ilang types po ang grief, okay? Na nais kong ibahagi po sa inyo. Unang type po ay yung normal, okay? Normal type of grief. So what is this normal type of grief? Okay, how to help your loved one overcome grief? So, ito po yung mahilig ako, no? Yung spelling out, no? So, first, grief takes time. Tandaan natin, grief takes time. There's no timeline. Wala po, no? So, kailangan po natin i-consider yon. Tandaan natin that it takes time. Second, help them recognize their feelings. They have no feelings actually. They are confused. They are they're overwhelmed. So give them time to help them to recognize their feelings because it's a process of healing as well. Letter I, invalidation is a big no-no. Okay? Do not invalidate their feelings sapagkat, again, my dear friends, it is a natural emotion. Okay? It happens naturally. Letter E, teach them to exercise self-care. Okay? Because what is the greatest love of all is to love yourself. So self-care or stress management so that they may able to cope well, think positive, able to think how to cope and adaptively in the moment of mourning. Okay? In their mourning or grieving. And letter F, let them feel that they are still important. Okay? Feeling of abandonment is a big no-no. They have their feelings that they are neglected, abandoned, worthless, etc., etc. But yes, it is natural for them to feel that. But again, through our help and through the help of the experts, we may able to help them to feel that they are still important. Okay? Kasi makaramdam po sila ng self-pity. Okay, next po. So, what is the spiritual dosage for this? Sabi po kay sa Matthew 5 verse 4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. And this is the promise of God to all of us who are mourning. No, God will comfort us. Will give His comfort, help us to feel good and to be better in the time of loneliness and grieving. And this is a promise. So we have to take note of this. So, ano po mangyayari? Okay, so po, sa next slide, sa final message ko, when someone you love becomes a memory, that memory becomes a treasure. So, ulitin ko po, when someone you love becomes a memory, that memory becomes a treasure. So, muli, si John Carandang at para sa ating usapang lalaki sa buwan ng Nobyembre. Hanggang sa muli ng ating pagkita. Salamat po.